Hi mga backyard, so ngayon mag-harvest tayo sa aking English Budgie ng mga painakay dahil mayroon na pong itlog ang kanyang parents. So good na ito na iwalay, kaya mag-harvest tayo ngayon at may nakaready na akong carrier dito. Ito kasi ang mga ginagawa ko pag once nag-harvest ako ng mga painakay ko bago ko ilipat sa nursery cage nila. So ngayon tingnan natin. Ito nga pala yung 4 na babies natin sa ating English Budgie. So ayan po ang kanilang parents. So back to back yellow TCB po yan. At saka silipin muna natin ang nest box. So ayan, may itlog na po mga ka-backyard. Napakabait po ng hen na to. Tumabi ka muna para tingnan natin yung itlog mo. So ayan, may itlog na mga ka-backyard ng hen. Kaya good na ito para iwalay natin ang kanyang mga painakay. Dahil malakas ng kumain, kumpleto ng pakpak, at saka ready na for harvest. So itong gagawin natin ngayon mga ka-backyard, kukunin ko ang mga English Budgie babies natin para ilipat doon sa nursery cage. So mayroon ditong isang white, ayan, white po yan. So napakaganda po ng white TCB natin. Mga baby na to mga backyard is napakabait. Meron kasing iba pag once na-harvest natin is nangangagat, pero sila hindi po. Kapag hinahawakan ko is nagpapahawak lang. So ang ganda po ng isang male na to mga ka-backyard, oh. Ang laki ng ulo niya. Tapos pag umabot na ito ng 5 months, makikita natin ang kanyang taglay na kagandahan. So ngayon dahil bata pa sila, so hindi pa masyadong kikita natin ang kanilang angkin na potential. So 3 pala ang mga yellow dito, yung yellow TCB at saka isang white. Tsaka ang isang to mga backyard, ito po yung pinakamaganda sa 4 na mga harvest natin ngayon dahil napakalaki po niya at saka napakaangas ng dating. So isa na lang yung hulihin natin mga backyard. Nagtago pa yung isa, oh. Tingnan nyo, nandun sa cattle bone nagtatago. So huwag ka magtago dyan, mapit ka dito. So ayan, tago siya dito mga backyard. So ayan, huli din natin yung isa, pero hindi siya nangangagat mga ka-backyard. Sadyang nagtatago lang talaga siya. So i-close muna natin ang kanilang pintuan para secure ang breeder natin na English Budgie. So ayan po yung male, nagbabantay sa pintuan ng nest box. Saka ang female po is nasa loob. Saka ito naman yung mga painakay nila. So ito po yung harvest natin ngayon mga ka-backyard sa isang parisan ko na English Budgie. So mayroon pong 3 yellow TCB at saka isang white TCB. So ang nagustuhan ko po sa mga yellow TCB is yung napakaganda nilang kulay at saka napakaangas ng dating. At saka itong white mga backyard, maganda din. Napakaganda ng tindig niya. So ngayon ang gagawin ko dito, ilalagay ko ito sa aking nursery cage. So hindi ko ito pwedeng isama sa mga adult na dito, mga adult na ito. Actually mga ibon na to is nasa 6 to 7 months old na. Pinapagulang ko kasi ito mga ka-backyard dahil plan ko na gagawa ko ng colony cage sa mga pearlback Haguromo natin. So ayan, tsaka itong Lutino, ang ganda. So dito ko sila ilagay sa baba.
Dito kasi yung mga 5 days old ko na ini-harvest nung nakaraan. So dito ko isama ang apat natin ngayon na English Budgie. So ayan, dito ko sila isama. So buksan na natin ang kanilang bagong bahay mga ka-backyard. So pumasok na kayo. Pasok, pasok. Pasok. So ang isang mga backyard na sa loob na, saka ang tatlo is hindi pa pumapasok. Pasok. Yung white natin is nahuli. Hindi marunong pumasok sa loob ng sa loob ng flying cage nila. So ayan, nakapasok na po yung panghuli nating ibon. So ayan, nasa loob na sila mga backyard ng nursery cage natin. So dito ko muna sila ilalagay habang bata pa sila. Itong isang African lover natin mga backyard, bagong harvest ko din ito. Isa itong green Ewing Opaline split pearl palo. So isa lang ito dahil nag-iisa lang ang itlog sa breeder ko, kaya dito ko muna siya isinama. So pwede kasi natin isama mga ka-backyard ang African lovebird na bata pa sa mga bata na parakits sa English Budgie. So pag adult na yung African lovebird at saka adult na yung English Budgie, no, so advice ko sa inyo mga ka-backyard, wag nyong isama dahil masyado kasing aggressive ang mga African lovebird pag adult na natin silang isinama sa mga ibang species na ibon. Baka patayin pa nila ang inyong ibon. Unlike sa mga bata pa sila mga ka-backyard na isinama natin is maganda dahil nakikilala nila yung isa't isa at hindi naman sila nagpapatayan katulad dito sa mga ibon ko na isinama sa isang nursery cage. So dito na magtatapos ang video ko mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. Happy New Year po sa ating lahat.